Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Kabanata 1791 Pagsalakay. Nakita namin ang mga bakas ng mga demonyo noong unang dumating kami sa kaharian ng sinaunang marshal, sagot ni Mo Xiaochuan. Ano, itong? Nagulat si Jun Ruyan sandali, saka nagsalita na parang nahihiya. Paano mangyayari iyon? Akala mo ba'y lihim kayo? Malamig na tugon ni Batang Emperador Haolian. Baka nga buong mundo ay nakakaalam na. Hanggal, anong klaseng kaloko ang sinasabi mo? Kung totoong alam na ng lahat, matagal nang gumuho ang prefektura ng libong bundok, iniis. Nasagot ni Jun Ruyan. Kung ganoon, parang marami kang ang alam, sabi ni Mo Xiaochuan. Alam mo rin ang bigat ng bagay na ito, kung ang prefektura ng libong bundok ay may ugnayan sa lahi ng mga demonyo, parang naglalaro lang sila ng apoy. Sa huli sila mismo ang masusunog. Bilang prinsipe consort ng kaharian ng sinaunang marshal, kahit hindi ka direktang kasali, hindi ka makakaligtas dito. Nakatalikod at nakapamaywang si Jun Ruyan. Walang emosyon ang mukha. Alam ko iyon. Pero matagal nang may koneksyon ang prefektura sa lahi ng mga halimaw. Hindi ganoon. Kadaling putulin iyon. Kaya ang pinakamahalaga para sa akin ngayon ay palakasin ang sarili. Basta't maging siyam na bituing martial sovereign ako, malaya akong makakapunta kahit saan sa mundo. Ngayon, nasa antas ka pa lang ng panimulang 8 bituin, tugon ni Mo Xiaochuan. Mas mahina ka pa kaysa sa amin ni Xiao Huang. Pero ang lakas mo sa labanan, halos kapantay na ng tuktok na 8 bituin. Ano ba ang sekreto mo? Hindi niyo kailangang makialam sa mga bagay ko, sagot ni Jun Ruyan. At huwag kayong makisangkot sa usapin ng prefektura ng libong bundok at ng lahi ng mga halimaw. Kahit ako, hindi ko kayo kayang iligtas kung madamay kayo. Ako na ang bahala sa lupa ng walang pagbabalik. Pero pwede bang itanong kung bakit kayo pupunta roon? Nag-isip sandali si Mo Xiaochuan. Hindi pa maayos na sabihin ngayon. Pero kailangan ka naming istorbohin, kapatid. Mas mabuting magawa agad. May ilan pa kaming kasamahan na sasama, kaya dapat palihim. Lihim, mahirap iyon, ani Jun Ruyan. Naniniwala ako na wala kayong masamang balak, pero mahirap itago sa prefektura ng libong bundok ang pagpasok ng ilang tao. Kailangang may sasalubong pa sa kanila palabas. Ngumiti si Mo Xiaochuan. Kapatid, gawin mo lang ang makakaya. Kung hindi kaya, ayos lang. Nag-isip si Jun Ruyan. Sige, huwag lang kayong gagawa ng kalokohan. Mas madali kung makokontrol kung nasa ilalim lahat ng kamay ko. Tumalikod siya agad at lumipad patungong prefektura ng libong bundok. Pagkaalis niya, lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa bulwagan. Si Yun Xiao iyon, tila malalim. Ang iniisip, nagmadali sina Mo Xiaochuan at Batang Emperador Haolian na yumuko. Guro, bakit ayaw mong humarap kay kapatid? Tanong ni Mo Xiaochuan. Hindi siya naniniwalang nagkatawang tao akong muli, sagot ni Yun Xiao. Bukod pa roon, komplikado ang sitwasyon sa prefektura ng libong bundok. Mabuti nang nasa anino lang ako. At maghintay ng tamang oras. Sa lakas mo ngayon at sa tulong ng lahat, kayang-kaya mong wasakin ang buong prefektura. Sabi ni Batang Emperador Haolian. Ano pa ang ikinatatakot mo? Hindi mo naiintindihan, singit ni Mo Xiaochuan. Tama lang na magtago siguro. Ang usapin ng prefektura ay hindi lang laban ng isang sekta, kundi alitan ng tao at ng lahi ng mga demonyo. Hayaan mong kami ni Xiao Huang ang humarap. Aalalayan ko kayo, sagot ni Yun Xiao. Sandali pa'y nagbago siya ng anyo bilang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Han Zhongzi, nagulat silang lahat, pati si Su Laini, nakakalabas lang mula sa Divine Realm Tablet, ay napatitig ng matagal. Mistulang si Han Junting na nagkunwang si Han Zhongzi. Sa ganitong anyo, malilinlang ko ang lahat, ngiti ni Yun Xiao. Pagbalik ni na Bai Wuchen at Bai Xiaoyo, muling pinakitunguhan ang mga bisita. Nag-usisa pa, tungkol sa mga ugnayan nila. Kahit nagulat, hindi sila naglakas loob magtanong ng direkta. Masayang-masaya si Bai Wuchen. Bigla kasing napapaligiran ng malalakas na tao na kakampi. Hindi kaaway. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Bai Xiaoyo at ngumiti. Mga ginoo, nagpadala ng mensahe ang asawa ko. Lahat ay ayos na. Hinihintay niya kayo sa tarangkahan ng prefektura.
Hayaan ninyo at ako na ang maghatid, alok ni Bai Wuchen. Hindi na kailangan, sagot ni Mo Xiaochuan. Sa bilis namin, sagabal ka lang. Napangiti na lang si Bai Wuchen ng pilit. Mabilis na naglaho ang apat. Nagkatinginan ang magkapatid, parehong mapait ang ngiti. Bunso, posible kayang makuha ko ang pabor ng mga kagaya nila, tanong ni Bai Wuchen. Ngumiti si Bai Xiaoyo, hindi sa iyo nakasalalay iyon, kundi sa asawa ko. Tama, buntong hininga ni Bai Wuchen. Nasa kamay ni Ruyan ang lahat. Relax lang, ikasyam na kapatid. Interesado rin ako sa Taiyo Hongchen Scroll. Tutulong ako, sagot ni Bai Xiaoyo. Naliwanagan ang mukha ni Bai Wuchen. Kung ganoon, panatag na ako. Sa talino ni Prinsipe, consort yun, baka tuluyang masilip niya ang malawak na mundo ng mortalidad. Napakabog ng dibdib ni Bai Xiaoyo. Tama nga, habang tumitibay si Jun Ruyan, tataas din ang antas niya bilang asawa. Samantala, sina Yun Xiao at ang iba pa ay lumipad at dumating sa kabundukan ng prefektura. Isang oras ang nakalipas, hindi sila nanlaban sa labas, kundi diretsyong pumunta sa tarangkahan. Matagal nang naghihintay si Jun Ruyan. May nangyari sa loob. Higpit ng batas militar. Sumunod kayo sa akin, huwag lalayo. Napatitig siya kay Yun Xiao at Su Laini. Bigla siyang kinabahan. Ang mga ito, mga mayfly na. Siyam na bituin. Siya ang may-ari ng Star and Moon School, si Han Zhongzi. Ito naman ang may-ari ng Empyrean One Pavilion, si Lady Su Laini. Pagpapakilala ni Mo Xiaochuan. Halos hindi makapaniwala si Jun Ruyan. Ang aura na hawak nila ay walang dod ang siyam na bituing martial sovereign. Pawisan ang noo niya. Mga kapatid, ano ang balak nyo? Bakit nandito ang mga ganitong kilalang Panginoon? Sa antas ninyo, sapat na ang ipaalam sa pinuno ng prefektura para makapasok. Huwag kang mag-alala, sagot ni Mo Xiaochuan. Wala itong kinalaman sa prefektura. Ayaw lang naming makatawag pansin. Unang beses na nawalan ng composure si Jun Ruyan. Mo Xiaochuan, hindi na kita mabasa. Anong klaseng swerte ang nakamtan mo at napalapit ka sa mga ganitong tao? Simula kailan naging makwento ka, balik ni Mo Xiaochuan. Natahimik si Jun Ruyan. Kung ganoon, sumunod kayo sa akin. Pinangunahan niya ang apat. Ang mga bantay ay hindi nang ahas pumihil. Itinago nila ang kanilang aura habang tumatahak sa kabundukan. May sumalakay sa loob at nagdulot ng kaguluhan. Mag-ingat kayo at magtago, babala ni Jun Ruyan. Maya-maya, dumating sila sa tuktok ng bundok. May isang simpleng puting bahay. May ilang disipulong nagbabantay. Ang pinuno nila ay tumingin sa kanila at nagsabi, Ginoong Ruyan, pakiusap, bilasan ninyo. Huwag magtagal. Ayos lang, ako na ang bahala, sagot ni Jun Ruyan. Kita ang kaba ng pinuno. Kung malaman ng sekta, ako ang mananagot. Hindi kayo madadami, sagot ni Jun Ruyan. Nakahinga ng maluwag ang pinuno. Kung ganoon, pumasok na kayo. Pagpasok nila, laking gulat nila. May nakaupong matanda, nagbabasa ng jade sleep sa ilalim ng ilaw ng maliit na lampara. Pinuno ng sekta, sigaw ni Jun Ruyan. Napatira pa ang mga bantay sa takot. Si Yun Xiao ay tahimik lang. Ang matanda'y marangal, ngunit halata ang bigat ng panahon. Isa, ring siyam na bituing martial emperor. Naglakad si Jun Ruyan at yumuko. Pagbati, punong sekta. Ibinaba ng matanda ang jade sleep. Hindi kayo taga-prefektura, kaya huwag nang maging masyadong formal. Mga kaibigan mo sila, maupo kayo. Inupuan agad ni na Yun Xiao ang mga upuan. Wala na silang dapat ikubli. Itinuro ni Jun Ruyan ang mga nakaluhod na disipulo. Akin lahat ng desisyon. Huwag silang sisihin. Umungol ang pinuno ng sekta. Halos maiyak ang mga disipulo. Malaking kasalanan ang magpapasok ng iba sa lupa ng walang pagbabalik. Pero dahil sinabi, Mu, patatawarin ko sila ngayon. Pero kung maulit, hindi ko na sila palalampasan. Nagpasalamat ng paulit-ulit ang mga disipulo at agad umalis. Salamat, punong sekta, ani Jun Ruyan. Ngumiti ang pinuno. Wala iyon. Maliit lang naman ang paghatid sa ilang kaibigan papasok. Dapat sinabi mo lang, pumayag ako agad. Pero, tumitig siya at marahang nagsalita. Ngunit hindi ba masyadong mataas ang antas ng mga kaibigan mong ito? Kabanata 1792 Pag-aalala. Nagpakalakas ng loob si Jun Ruyan at nagpakilala.
Ito ang nakatatanda at nakababatang kapatid ko sa sekta, sina Mo Xiaochuan at Batang Emperador Hao Lian. Ang dalawang ito, ngayon ko lang nakilala, mga bigating pinuno ng Merchant Union. Si Lady Su Laiyani ng Empyrean One Pavilion at si Lord Han Junzi ng Star and Moon School. Ano, sila pala, bahagyang nabigla ang pinunong Bai Sheng nang marinig ang pagkakakilanlan ni Mo Xiaochuan at Hao Lian, lalo siyang nagulat nang marinig ang mga pangalan ni Su Laiyani at Han Junzi at hindi maitago ang paggalang sa mga mata. Nagkatinginan ang apat at bahagyang ngumiti. Tumanggo sila sa pinuno. Hindi nagpadalos-dalos ang pinuno at agad gumanti ng pagbati. Hindi ko alam kung bakit. Nagsama-sama kayong apat at sabay-sabay pupunta sa Land of No Return. Sabihin mo muna, tugon ni Yun Xiao na umiwas sumagot. May mga tagalabas bang pumasok sa Land of No Return bago kami? Sa loob ng kalahating taon. Maraming dayo ang nakapasok sa nakaraan, sabi ni Bai Sheng. Pero walang pumasok nitong huling 6 na buwan. Tumanggo si Yun Xiao at hindi na nagdagdag. Tila naisip niyang si Ku Hongyan ay dumiretso na nang hindi nagpaalam sa prefektura. Bakit mo tinanong iyon, head shopkeeper Han, yusisa ni Bai Sheng? Tanong lang, magaan na sagot ni Yun Xiao. Wala akong ibang ibig sabihin. Kita man ang kahit sino man na hindi basta tanong iyon, hindi na rin iginalang ng pinuno ang pagpupumilit kung ayaw magsabi. Hindi maiwasan ni Jun Ruyan na sulyapan pa si Yun Xiao. Kahit polido ang pagbabalat kayo ni Yun Xiao, may kakaibang pakiramdam siyang gumugulo sa dibdib ni Jun Ruyan. Muling nagtanong si Bai Sheng. Ano ang pakay ninyo sa Land of No Return? Hindi ito Spirit, Mountain o Treasure Land pero ito ay isang gumagalang espasyo sa ilalim ng pangangasiwa ng prefektura. Sana masabi ninyo ang totoo. Hahanapin namin siya, sagot ni Yun Xiao. Nawawala ang kaibigan ko at nalaman naming malamang nasa Land of No Return siya. Hahanapin lang namin siya. Maghahanap kayo ng tao. Kahit medyo mahina ang dahilan, tugma ito sa naunang tanong ni Yun Xiao kaya bahagyang naniwala si Bai Sheng. Kung hindi, hindi niya maiisip kung bakit magsasama-sama ang mga bigatin. Hindi ka namin niloloko, dagdag ni Yun Xiao. Pag nahanap namin ang tao, agad kaming lalabas. Ako na mismo ang naniniwala, sagot ni Bai Sheng. Mataas ang mga katayuan ninyo at hindi kayo magsisinungaling sa akin. Naghahanap din ako sa inyo at hindi ko inaasahang magkakasalubong tayo. Ituring na tadhana. Kumusta kung magkita tayo pagbalik ninyo mula sa Lost Space? Mainam iyon, ngumiti si Yun Xiao. Hindi kami tatanggi, Sekta Master. Nagulat si Jun Ruyan. Sa tuwing magsasalita si Han Junzi, tahimik ang tatlo. Pati si Mo Xiaochuan at Hao Lian ay nakatabi lang. Para bang siya ang pinuno nila? Bakit ako hinahanap ng Sekta Master? Hindi napigil ang itanong ni Jun Ruyan. Narito ang dalawa mong kapatid sa sekta kaya magiging prangka ako, wika ni Bai Sheng. Matapos mag-isip, lalo siyang naintriga at sinulyapan sina Mo Xiaochuan at Mo Liexi. Payapa lang ang dalawa na. Parang walang kakaiba. Gusto kong makausap ang guru mo, sabi ni Bai Sheng. Ano? Nagulat si Jun Ruyan. Mabilis yumandar ang isip niya. Matagal nang patay ang guru ko. Mahigit 20 taon na. Si Li Yun Xiao ba ang tinutukoy mo, Sekta Master? Ngayon si Bai Sheng naman ang nabigla. Oo, si Li Yun Xiao. Hindi ba siya ang muling pagkakatawang tao ng guru mo? Ngumisi si Jun Ruyan. Parang katulad mo lang sila ng dalawang kapatid ko. Nalabuan kayo. Ang reincarnation ay wala sa kasaysayan. Paano iyon mangyayari? Narinig ko na ang tungkol sa Li Yun Xiao na iyon at balak ko siyang kausapin pag mas mataas na ang antas ko. Tingnan natin kung kaya pa niyang magpanggap na guru ko. Hindi ba talaga siya ang guru mo? Tanong ni Bai Sheng. Handa na sanang tumanggi si Jun Ruyan pero hindi niya maibuka ang salita. Nais mo siyang makausap bakit, Sekta Master, singit ni Mo Xiaochuan. Maaari kong iparating. Muling napatigil si Bai Sheng. Lalong nalito habang tinitingnan ang tatlong magkakapatid sa sekta. Totoong si Li Yun Xiao ang muling pagkakatawang tao ng guru namin, sabi ni Mo Xiaochuan. Hindi lang naniniwala si kapatid na Ruyan. Huwag mo na siyang pansinin. Kung ganoon, kung totoong siya ang reincarnation ng Martial Emperor Vanquisher,
Alang-inong wika ni Bai Sheng. Gusto ko siyang makausap ng sarilinan. Pwede iyon kung papayag siya, tugon ni Mo Xiaochuan. Depende sa saloobin ng guru ko. Hindi ako makakapagpasya. Tumahimik si Bai Sheng sandali. Mahalaga ito. Malamang may mga pahiwatig na nakuha si Sir Pu Jun. May kinalaman ito sa Five Cloud Mountain. Ang seal na iniwan ni Gu Qingqing ay hindi na magtatagal. Ano? Lubhang nag-alala si Jun Ruyan at dumilim ang mukha. Kahit inaasahan na ni Mo Xiaochuan at ng iba ang ganitong balita, nabigla pa rin sila nang manggaling mismo kay Bai Sheng. Ano ang kalagayan? Seryosong tanong ni Yun Xiao. Pwede pa bang palakasin ang seal? Mahirap, nag-aalalang sagot ni Bai Sheng. Sa loob ng maraming taon, hindi ko ito nagawa. Ano? Gulat ni Sulayani. Bakit hindi mo ipinaalam sa Holy Region? Mas mainam na ang Holy Region ang humawak nito. Kung tama ang alaala ko, may sangay ang prefektura na tuwirang nasa ilalim ng Holy Region. Hindi ito alam ng mga taga-labas dahil pinigil mismo ng Holy Region ang balita, malungkot na. Buntong hininga ni Bai Sheng. Nangyari iyon bakit? Nagulat si Sulayani. Mabilis naglaro ang isip ni Yun Xiao at pinagdugtong ang maraming tanong. Hindi maganda. Nanganganib si Yuan Gauhan. Nabahala sina Mo Xiaochuan at ang iba. Si Sulayani, bilang ulo ng Empyrean One Pavilion, ay agad na unawaan. Kung hindi kailanman nakaalpas sa kontrol ng sanctuary ang Five Cloud Mountain, nalalaman din ito ang pagluwag ng seal. At hinayaan pa itong umusad. Tiyak may nakatagong lihim. Si Yuan Gauhan, gulat ni Bai Sheng. Si Lord Yuan Gauhan, pinuno ng Spiritual Division sa Holy Region. Anong nangyari sa kanya? Nina si Yun Xiao. Sa totoo lang, napansin din namin ang nangyayari sa prefektura. Matindi. Ang pakiramdam ni Yuan Gauhan kaya siya mismo ang pumunta sa Holy Region upang iulat. Sa sinabi mo ngayon, malamang nasa panganib na siya. Mabilis din nakaunawa si Bai Sheng. Pagkaraan ng pagkabigla ay bulong niya. Baka hindi rin. Ito ganap na masama. Mataas ang katungkulan ni Lord Yuan Gauhan. Kahit may gustong umatake sa kanya sa loob ng Holy Region, tiyak na mag-iingay iyon. Sana alam ng Five Council officials ang tungkol sa Five Cloud Mountain. Kapag ganoon, may pag-asa. Hindi ganoon kaoptimistiko si Yun Xiao. Doon mismo malamang ang problema. Kumislat ang talam sa kanyang mga mata. Wei Qing, ito ba ang kagagawan mo? Napatitig sina Bai Sheng at Jun Ruyan kay Yun Xiao na hindi makapaniwala. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Jun Ruyan. Hindi niya maipaliwanag. Ang lamig sa mata ni Yun Xiao ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Ano man ang mangyari, sabi ni Yun Xiao, babantayan natin ang seal ng Five Cloud Mountain. Ako na lang ang papasok sa Land of No Return. Xiaochuan, manatili kayong tatlo at tulungan ang sekta master na Bai Sheng kung may sakuna. Mag-isa ka lang, may pag-aalalang sagot ni Mo Xiaochuan. Mas madali akong kikilos mag-isa, malamig na tugon ni Yun Xiao. Sagabal kayo kung isasama ko. Natahimik sina Mo Xiaochuan at ang dalawa. Kahit walang paligoy, ganoon na rin ang kahulugan. Nakakapagtaka rin para kina Bai Sheng at Jun Ruyan kung bakit sumusunod ang tatlo sa kanya. Kailangan kong makialam dito, maingat na wika ni Yun Xiao. Ang pag-uwi ni Yuan Gauhan sa Holy Region ay maaaring magpabilis ng pagbukas ng seal. Hindi pwedeng may mangyari sa Five Cloud Mountain bago siya magbigay ng tugon. Ipinauubaya ko ito sa dakilang sekta. Master, nagulat si Bai Sheng. Dati naming tungkulin ito pero ngayon ang kabilang panig pa ang humihiling ng tulong. Agad siyang yumuko. Sobra naman. Tungkulin ko ito. Tumango si Yun Xiao at hindi na nagsalita. Pumasok siya sa silid. May teleportation array sa loob. Ito ang daanan papunta sa Land of No Return. Nagising ang isip ni Jun Ruyan. Panginoon, baka hindi ka pamilyar sa lugar. Hayaan mong ako ang manguna. Sinulyapan siya ni Yun Xiao. Isang payak na tingin, ngunit nang inag si Jun Ruyan. Malakas ka. Dito ka tutulong kay Lord Bai Sheng. May dala yung tinig na kapangyarihang hindi matanggihan. At hindi maunawaan ni Jun Ruyan kung bakit walang kahit kaunting pagtutol sa puso niya. Opo, tumango si Yun Xiao at nawala sa liwanag ng teleportation na bakas ang pag-aalala. Tahimik ang lahat.
Nabalitaan ko ang tungkol sa Merchant Union, biglang sabi ni Bai Sheng. Parang nagsimula ang bagong panahon matapos ang labanan sa Xinyan City. Naguluhan ang dating 7 Union. May isang Super League at may 3 pinakamalalakas. Isa laban sa 3. Ano ang tinutukoy mo? Tanong ni Sulayeni. Tumingin sa kanya si Bai Sheng na may pagtataka. Si Lady Sulayeni ang ulo ng Empyrean One Pavilion. Paano hindi niya alam ang ganitong bagay? Ang 3 nangunguna ay ang Gold and Money Chamber of Commerce, ang Star and Moon House, at ang Layman Chamber of Commerce na nabuo mula sa Thunderwind Business Alliance at Mando Business Alliance. Nag-init ang noo ni Sulayeni. Marami ng kamalian si Ding Shan. Hindi siya magkakaroon ng mabuting wakas. Maraming tanong ang umikot sa isip ni Bai Sheng. Pati si Jun Ruyan ay medyo litong-lito. Paano kayo nagsama-sama? At sino ang hinahanap ni Head Shopkeeper Han? Hindi napigil ang Yuzisa ni Bai Sheng. Sektang Master, huwag kang mag-alinlangan, sabi ni Mo Xiaochuan. Wala kaming masamang balak. Pag nahanap namin ang tao at napalakas ang seal ng Five Cloud Mountain. Aalis kami. Aalis kayo. Saan kayo pupunta? Tanong ni Jun Ruyan. Ngumiti si Mo Xiaochuan. Depende yon sa pasya ni Head Shopkeeper Han Zhongzi. Kumunat ang noo ni Jun Ruyan. Sumali na ba kayo sa Star and Moon School? Sinasabing, nasa likod nito ang Divine Cloud Palace. Kung totoo iyon, mainam na lugar iyon. Kung aalis kami para imbestigahan ang pagkamatay ng guro sa Tiandang Mountains, sasama ka ba o hindi? Diretsyong tanong ni Mo Xiaochuan. Kabanata 1793 Realm of No Return. Naghahanap ka ba ng kamatayan sa lakas mong ganyan? Ngisi ni Jun Ruyan. Nanlamig ang mukha ni Mo Xiaochuan. Ibig mong sabihin hindi ka sasama. Kumislot ang mukha ni Jun Ruyan at napasanggal. Sasabihin ko na ang totoo. Hinding-hindi, ako tutapak sa Tiandang Mountains hanggat wala akong divine transcendence. Dapat, imbestigahan ang pagkamatay ng guro pero hindi ito ginagawa ng padalos-dalos. Dati, napakahina ninyo kaya wala akong pakialam kung mapahamak kayo. Ngayon sinuwerte kayong maging 8 bituing martial sovereign. Sana gumamit kayo ng ulo at huwag mag-aksaya ng buhay. Itabi ang katawan na may silbi para sa tamang gawain. Nag-iba ang anyo ni Mo Xiaochuan at Hao Lian Xiaohuang ngunit sa huli ay nanahimik sila. Si Li Yun Xiao ba talaga ang reincarnation ng Martial Emperor Vanquisher? Tanong ng pinunong Bai Sheng na may pag-aalala. Kailangan natin ng tulad niya. Masyadong mahalaga ang usapin ng Five Cloud Mountain. Tiyak na siguro iyon, tugon ni Mo Xiaochuan. Huwag kang mag-alala, habang naroon si guro, hindi mababayo ang kalangitan. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Jun Ruyan. Akala niya ay nahumaling lang ang dalawa at hindi siya naniniwala sa reincarnation. Nakahinga ako, sabi ni Bai Sheng. Sa tulong ng 2 Panginoon mula sa Merchant Union mas malaki ang tsansa natin. Sekta Master, biglang tanong ni Jun Ruyan, patawad kung magiging prangka. Ano ang paninindigan ng Thousand Mountain Manor sa digmaan ng mga prinsipe ng Ancient Wu Empire? Sa ibang pagkakataon ituturing itong hilaw na tanong. Pero sa sandaling ito, parang magkakampi na sila kaya naitanong niya. Napangiti si Bai Sheng. Hindi iyon ang mahalaga, kahit si ika-9 na prinsipe Bai Wuchen o si ika-3 prinsipe Bai Gange, pareho silang mahusay. Pero may kaugnayan ito sa Wandering Secular World Manual, sabi ni Jun Ruyan. Kumaway ang pinuno at ngumiti. Sa dami ng taon walang nakaluta sa Taiyo Hongchen Scroll. Ang banal na bagay ay may sariling pinipiling may-ari. Hindi ito napipilit. Nauunawaan ko, sagot ni Jun Ruyan. Tungkol naman sa pagkahalili. Alam niyang kahit pumipili ang banal na bagay, kung ika-3 prinsipe ang mananaig baka hindi man lang niya ito makita. At matagal na niyang kakampi ang ika-9 na prinsipe kaya dapat niyang impluwensyahan ang magiging crown prince. Kung ganoon, sabi ni Bai Sheng, dahil abala si Young Master yun, papanig ako sa ika-9 na prinsipe, pero magulo na ang mga puwersa sa prefektura. Hindi rin tiyak na mangyayari ang nais ko. Maraming salamat, Sekta Master, tuwang tugon ni Jun Ruyan. Utang ko ito. Ngumiti at tumanggo ang pinuno. Para sa kanya walang gaanong ipinagkaiba kung sino ang pipiliin.
May karapatan siyang sumilip sa Taiyo Hongchen Scroll ngunit wala rin iyong pakinabang sa kanya. Mabuting pagkakataon ito para hilahin ang dugong linya ni Marshall, Emperor Pujan sa usaping pananampalataya sa prinsipe. Dumiretso muna tayo sa aking tirahan para magpahinga at mag-usap ng detalyado, wika ni Bai Sheng. Mag-iiwan ako ng bantay dito. Kapag lumabas si Head Shopkeeper Han, agad natin siyang dadalhin. Matapos mag-ayos ng lahat, umalis sila sa maliit na bahay. Mag-isa namang naihatid si Yun Xiao sa Land of No Return at agad niyang niselayan ang isang lupain na pugad ng pagkawasak. Sa unang hagod ng Divine Sense, dama niya ang marahas na aura sa hangin. Minsan may nakakatakot na enerhiyang sumusulpot mula sa kawalan at kumakalat sa lahat ng direksyon. Kumunot ang noo niya. Basag man ang espasyong ito, napakalawak pa rin at hindi niya matukoy ang direksyon. Naglakad si Yun Xiao ng ilang hakbang at huminto. Hindi siya pwedeng gumala ng walang patutunguhan at nagsisi siya na hindi niya isinama si Jun Ruyan. Biglang nasapol ng Divine Sense niya ang lugar na ilang libong talampakan sa unahan. Daang nagtipon ng walang bilang na void energy at naging isang napakalaking ilusyon ng halimaw na nakatitig sa kanya. Kapuna-puna, basag na ang espasyong ito at halos sumanib sa kawalan, pero nananatili pa rin itong hiwalay. Namangha si Yun Xiao, para itong barkong butas-butas na dapat matagal nang lumubog ngunit patuloy na lumulutang. Umungal ang ilusyon at sumalakay. Isang palad na pabagzo at nadurog ang espasyo sa lakas ng laman lamang. Sa isang malakas na alon nagkapira-piraso ang anino at naging monty at nagkakalasog-lasog na enerhiya na parang mga bulating nagkalat at agad naglaho. May napakalakas na puwersa sa espasyong ito. Hindi ito karaniwang espasyo. Tiyak may ginawa si Gu Qingqing. Bagaman hindi niya alam ang tiyak na kinaroroonan, panatag siya na nasa tamang lugar siya. Kung ganoon, gagamitin ko ang puso. Ipinatong ni Yun Xiao ang kanang kamay sa dibdib at ninamnam ang tibok. Mula roon lumalabas ang lakas ng Rainbow Stone. Sumilang ang glazed light sa kanyang katawan at patuloy na sumasalag at naglilinis sa impluwensya ng bato. Mula nang maging ganitong uri ng glazed multicolored light ang katawan ni Mingyu, halos wala nang epekto ang Rainbow Stone sa puso. Maingat niyang pinakinggan ang tibok at kusa. Nang humakbang ang mga paa, inihakbang ang kanang paa, lumiit ang lupa na parang 1 pulgada at sa isang kisap tinahak ang 10,000 milya. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa isang puwang sa kawalan. Parang himpapawid, sa ibabaw ng Realm of No Return. Inalis niya ang kamay sa dibdib, iminulat ang mga mata at tumingin sa paligid. Unti-unting nagbago ang hangkag na espasyo sa ilalim ng titig ng kanyang moon pupils. Parang plastisin ang espasyo na kayang hubugin. Nag-iiba ang hugis. Sa sandaling iyon, maging ang oras ay parang sumasabay sa pagbabago, tila umuusad. Biglang sumulpat ang isang sinag na may maraming kulay. Naging hugis gasuklay at pumutol. Sa lahat ng direksyon, napatda si Yun Xiao. Naghatid ng matinding panganib ang hiwang iyon. Agad niyang inabot ang pulang slash sword ng sword death at nagsagawa ng teknik. Nagbanggaan ang dalawang puwersa at lumikha ng dambuhalang krus na bumiyak sa buong kalangitan. Parang araw ang ningning sa sentro ng krus at matagal bago hamupa. Naging lubhang seryoso ang mukha ni Yun Xiao habang nakatitig sa isang punto ng kawalan. Namumula ang mata. Mula sa alabok ng walang laman ay may boses na umagos. Bawat salita ay yumanig sa kanyang puso. Napakapit siya na worry may aabutin ngunit ibinaba rin ang kamay. Napakaganda at pamilyar ng tinig. Kahit mga numero lang ang binibigkas, kumirot ang damdamin niya at hindi mapakali. Sino ka? Huminga ng malalim si Yun Xiao at pinakalma ang sarili. Li Yun Xiao. Walang agad na tugon. Pagkaraan ng sandali. Li Yun Xiao. Pamilyar ang pangalang iyan. Ano? Ang pakay mo. Napabuntong hininga si Yun Xiao. Mukhang hindi nabanggit ni Han Junting ang tungkol sa kanya. Kay Ku Hongyan. Baka narinig lang niya ang pangalan. Tutulungan kong iligtas si Luo Yunxiang. Tulad mo, tugon niya. Naputol ang tinig ni Ku Hongyan at muling naging tahimik ang kawalan. Maya-maya, matalik na kaibigan ka ni Yunxiang. Alam mo ba ang kalagayan niya ngayon?
Alam ko, sagot ni Yun Xiao. Meron siyang nainyang divine body at narito para tanggapin ang mana ni Gu Qingqing. Malamang pumasok na sa katawan niya ang Rainbow Stone. May bahid ng pagkabigla sa tinig ni Ku Hongyan. Hindi ko alam kung paano mo nalaman at ayokong alamin. Totoo, napakamasama ng kalagayan ni Yun Xiang. Ibinubuhos ko ang lakas ko para iligtas siya pero napipigil ko lang ang puwersa ng Rainbow Stone. Hindi ko maalis ang ugat ng problema. Ano ang dapat gawin? Tanong ni Yun Xiao. Magkakaugnay ang hanggan ng espasyong ito sa sill ng Five Cloud Mountain, putol-putol. Nasagot ni Ku Hongyan. Para mailigtas si Yun Xiang, kailangan nating wasakin ang sill ng Five Cloud Mountain. Nabigla ako, wika ni Yun Xiao. Sirain ang sill ng Five Cloud Mountain. Alam mo ba ang magiging bunga? Siyempre, tugon ni Ku Hongyan. Nang unang dating ko, kaya ko pang kontrolin ang Rainbow Stone para lamunin ang Cloud Garment at basagin ang seal. Dahil sa bigat ng bagay na ito, nag-alinlangan ako at ngayon kulang na ang lakas ko para basagin. Kahit mapigil ko ang Rainbow Stone, hindi na magtatagal. Kung hindi makontrol ang Rainbow Stone, ano ang mangyayari? Tanong ni Yun Xiao. Lalamunan ng lubos ang isipan ni Yun Xiang, tugon ni Ku Hongyan. Gaano katagal mo pa kayang pigilan? Tanong ni Yun Xiao. Gaano katagal mo pa kakayanin? Kung walang magbabago, hindi bababa sa kalahating buwan, pinakamatagal 1 buwan. Sabi ni Ku Hongyan matapos mag-isip. Mayroon din akong divine body of purification, sagot ni Yun Xiao. Baka kayanin kong tunawin ang puwersa ng Rainbow Stone at iligtas si Luo Yunxiang. Walang saysay, buntong hininga ni Ku Hongyan. Ang lakas ng Rainbow Stone na nararamdaman mo ay panlabas na corrosive force lang. Kung tama ako, may natitirang divine sense ni Gu Qingqing sa Rainbow Stone at iyon ang balak sumikop sa katawan ni Yun Xiang. Nanlamig ang puso ni Yun Xiao at naalala sina Yu Shengfeng at Yu Yixian. Maraming makapangyarihan noon ang hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. Lumubog ang mukha niya at kumulo ang damdamin. Wala na bang ibang paraan kundi basagin ang seal ng Five Cloud Mountain? Hindi ko alam kung sino ka, wika ni Ku Hongyan. Pero ang tabas ng espada mo kanina ay napaka-dominant, higit na mabangis kaysa sa akin. Diyan pa lang alam kung hindi mababa. Ang antas mo, dapat alam mo ang tali. Hanggat hindi nasesire ang seal ng Five Cloud Mountain, tiyak na sasakupan si Yun Xiang ng Hongxi o ng divine thoughts ni Gu Qingqing. Sa dinag na iyon, tumalikod si Yun Xiao at nagtuloy sa paglakad. Saan ka pupunta? Tanong ni Ku Hongyan. Siyempre, sagot ni Yun Xiao na hindi na lumingon. Babaklasan ko ang seal. Sandaling natahimik ang tinig at nagpatuloy na may pangamba. Kapag nasira ang seal, makakalaya ang lahat ng demonyo. Baka malugmok sa digmaan ang buong Heavenly Marshal Continent at matupok ang lahat. Kung hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mong tao, malamig na tugon ni Yun Xiao, paano mo ililigtas ang lahat? Nakakatawa. Kung kaya iligtas ang 10,000 espiritu, ililigtas. Kung hindi, uunahin ang sarili. Pagkasabi noon, tumalon siya sa walang hanggang kawalan at naglaho. Parang napasinghap si Ku Hongyan at nang inag ang tinig. Sino ka? Ang marahas at walang pakundangang salita ay nagbigay ng malakas na pakiramdam sa kanya. Nangaligkig siya at paulit-ulit na sumulpot sa isip ang anyo ng isang lalaki. Kabanata 1794 Kumakagat na ganti. Mabilis nakuha ni Yun Xiao ang mga koordinado ng teleportation array sa prefektura ng Libong Bundok. Malapit na magkadugtong ang dalawang espasyo kaya pinunit niya ang kawalan at pumasok. Patuloy na lumiit ang buong espasyo sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis niyang natagpuan ang node ng array at nilapitan iyon. Biglang kumislap ang gintong liwanag at bumuo ng pattern ng array sa harap niya. Kumalat, pataas pababa kaliwa kanan. Nagtipon ng dambuhalang puwersa at agad naging isang dragon na sumalakay. Kumunat ang noo ni Yun Xiao. Iguhit ang bilog gamit ang kanang palad at inihagis. Umugang ang alon. Nagkadurog-durog ang dragon sa bigwas ng palad. Habang kumakalat ang napire pirasong gininto ang liwanag bumuo iyon ng isang mundo sa kawalan na parang magandang larawan na lumibot kay Yun Xiao. Ano ang nangyari? Naninikip ang mukha ni Yun Xiao.
Nakatitig siya sa node ng teleportation array bago siya naglaho sa kabila ng teleportation space sa isang maliit na bahay sa prefektura ng libong bundok. Kumalat ang amoy ng dugo. Wala na ang mga disipulong nagbabantay. Lupa ay punong-puno ng dugo, laman at buto. Dalawang lalaki ang nakatayo sa harap ng teleportation array. Nakatitig sa liwanag na nangangintab sa loob at parehong bumantong hininga. Hindi ko inakalang ganoon kabilas siyang babalik. Buti na lang mabilis ang pag-aayos natin. Kung hindi nasayang sana ang malaking pagkakataon, sabi ng isa na may bakas ng takot. Kung hindi man maselyuhan ano naman. Hindi ko pinaniniwala ang kayang baligtarin ni Lee. Yun Xiao ang mundo, malamig na sagot ng kasama. Hindi ko maintindihan kung bakit sobra. Ang pagpapahalaga ng nakatataas sa kanya at pati sirang parasol ginawang mata ng Formasayon. Kung hawak natin ang burning parasol at magsama tayo madali natin siyang mapapatay. Buti na lang at hindi mo ginawa, malamig na buntong hininga ng nauna. Kung hindi tayo ang giniling ngayon ko naintindihan kung bakit ako ang pinili ng nakatataas kahit mas malakas ka. Pinupuri mo ang iba at binababa ang sarili mo, naiinis ang kasama. Tama na, sagot ng una. Kung hindi ka sang-ayon harapin mo si Yun Xiao mag-isa sa susunod. Pero bago ka umalis ibigay mo muna sa akin lahat ng bihirang kayamanang naipon mo para hindi makinabang si Lee Yun Xiao. Malas ka. Hindi kumbinsido ang lalaki pero hindi na siya nagdagdag. Binago niya ang usapan. Nailagay na ang selyo. Panahon na para sa tunay na gawain. Basagin ang seal ng Five Cloud Mountain. Nakakakilig palang isipin. Sa wakas may gawa tayong yayanig sa mundo. Naglahong parang kidlat ang dalawa. Naiwan ang malansang amoy ng dugo. Biglang nagbuga ang teleportation formation ng puting nagbabagang liwanag ng espada at namukadkad ang isang lotus sa buong Formasayon. Walang bilang natalulot ang kumalat na parang hagdan patungong kawalang hanggan. Tinahak ni Yun Xiao ang mga talulot. Sa bawat hakbang paakyat sa hagdan. Nang lumabas siya, sa lagusan naglahong parang anino ang mga bulaklak. Ang burning parasol, gaya ng inaasahan sa mga tao ng sanctuary. Balak nilang basagin ang seal ng Five Cloud Mountain. Mga walang hiya, nagbuntong hininga si Yun Xiao. Kahit nais din niyang basagin ang seal mainit pa rin ang ulo niya ngayon. Sige hayaang gawin ng mga hanghang. Babantayin ko sila sa dilim. Naglaho rin siya mula sa bahay. Biglang umalangaw sa punong himpilan ng prefektura ang mga madaliang kampana. Nagsipagliparan ang mga ibon at hayop sa kabundukan. Mula sa iba't ibang panig sumiklab ang daan-daang liwanag. Nagulat ang lahat at mabilis na bumalik sa punong himpilan. Sa maluwang na patag sa tapat ng bulwagan nagtipon ang daan-daang tao. Lahat ay nakatitig, sa gitna na puno ng pagtataka. Pinangunahan ng dakilang matandang si Mao Haokong ang isang pangkat. Umaapaw ang kanilang mga aura habang sumugod sa bulwagan. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa takot at hindi nang ahas lumapit. Matagal nang alam ng buong sekta ang alitan ng dakilang matanda at ng sekta master. Hindi lang nila inakalang haantong sa hayagang pagkakalaban. Ano ang ibig sabihin nito dakilang matanda? Hindi ngayon ang araw ng pag-aalay. Bumalik ka, malamig at walang emosyon ang tinig ng sekta master mula sa bulwagan. Ramdam ng lahat ang sikip ng sitwasyon. Kung nang ahas ang dakilang matanda na magsugod, siguradong handa siyang makipagpatayan. Maaagnas sa dugo ang lupain. Hindi ko alintana ang kapahamakan, sigaw ni Mao Haokong. Ngayong araw dinala ko ang maraming disipulo para paratangan ka na Victorious 100. Sumabog ang kanyang aura at umalon ang alikabok sa lupa. Nagsiliparan sa himpapawid ang mga disipulo. Hindi sila makalapit sa tarangkahan at mula sa malayo na lang nanood. Nanginginig sa takot. Paratang, mula nang maupo ako naging maingat at masikap ako. Hindi ko masasabi na napakalaki ng nagawa ko pero sinunod ko ang mga patakaran ng prefektura at naging isa tayo. Sa ilang malalaking puwersa sa kanlurang rehiyon. Kitang-kita ng lahat iyon. Kumain ka ba ng may sira nitong mga nakaraang araw? Kasabay ng tinig ay marahang lumabas sa bulwagan ang sekta master na si Bai Sheng at ang ilang mandirigma sa likod, kabilang sina Mo Xiaochuan at ang iba pa. Sumalpok agad ang mga aura ng dalawang panig. Lihim na nagtagisan. Umuuga ang buhangin, at bato sa paligid.
Walang hiya, sigaw ni Mao Haokong. Inangkin mo ang nagawa ng iba. Kung wala ang suporta ng Holy Region at sa pundasyon lang ng 100 victories at ng prefektura akala mo basisikat ka sa kanlurang rehiyon. Panaginip, hindi magandang tingnan ang mukha ni Bai Sheng pero kalmado. May ambag ang Holy Region syempre, pero hindi ko alam saan nanggagaling ang sinasabi mong kasalanan. Ngumisi si Mao Haokong. Akala mo matatakpan mo ang teknik mo. Ngayon ilalantad kita sa harap ng lahat. Victorious 100. Nagkaisa ka sa lahi ng mga demonyo para basagin ang seal ng Five Cloud Mountain at palayain ang dakilang demonyo sa loob. 10,000 beses kang nararapat mamatay. Nagkagulo ang bulungan sa paligid. Hindi na bago sa marami ang paglitaw ng mga demonyo sa prefektura. Pero hindi nila alam ang buong loob. Sa sinabi ni Mao Haokong nabigla sila at hindi agad nakapaniwala. Lalong dumilim ang mukha ni Bai Sheng. Pati ang mga nasa likuran ay natigilan. May tumindig at mariing sumagot. Mao Haokong ikaw ang walang hiya. Ikaw ang gumawa ng maruming bagay at ngayoy ibinabato mo sa sekta master. Karapat dapat ka. Umismid si Mao Haokong. Malalaman natin kung sino ang walang hiya. Narito ngayon ang dalawang santo. Sila ang magiging tagahatol. Mula sa likod ni Mao Haokong lumakad ang dalawang tao. Sila ang mga santo na naglagay ng selyo sa kabina. Parehong pick 9 star. Ang isa ay seryoso at walang ekspresyon. Ang isa ay may mapanuyang ngiti. Ang mga aura nila at ang katayuan bilang domain sages ay agad nagpasindek sa lahat. Pati si Bai Sheng ay namutla at nadiin ang aura. Walang emosyon ang seryosong lalaki. Ako si Fei Cheng. Ito si Tai Yuan mula sa Holy Region. Kinuha niya ang isang token at inihagis. Dark Agent. Nagulat ang lahat. Hindi kilala sa publiko ang mga Dark Agent dahil palaging sa anino sila. Kumikilos. Sinipat ni Yun Xiao mula sa dilim ang dalawa. Bagaman pareho silang pick 9 star malayo. Sila sa lakas ng pinunong Dark Agency na napatay na niya. Naisip niya kung may bagong sekretaryo na ang Dark Agency. Kung may taong nais talagang magbasag ng seal ng Five Cloud Mountain sa loob ng Holy Region makatuwiran ng ilabas ang Dark Agent. Hindi lang niya alam kung sino ang nasa likod. Lalong dumilim ang mukha ni Bai Sheng. Ibinalik niya ang token at magalang na nagsaludo. Mga Panginoon mula sa Holy Region. Maaari bang maging malinaw ang sanctuary sa tama at mali ng prefektura? Hindi alam ng sanctuary, tugon ni Fei Cheng. Natigilan si Mao Haokong. Kung gayon mga Panginoon, itinaas ni Fei Cheng ang kamay at pinutol siya. Hindi namin pinagtatalunan ang tama o mali. Pero totoo na may mga demonyong sumingit sa prefektura at tangkang basagin ang selyo. Bilang tagapagpatupad ng batas ng sanctuary inuutusan namin kayo na ibigay ang susi ng selyo ng Five Cloud Mountain para ingatan naming dalawa. Napamura si Yun Xiao sa isip. Walang hiya, pero maganda rin ang galaw na ito. Malaki ang matitipid niyang pagsisikap. Naging alangan ang mukha ni Bai Sheng. Hindi imposible ang pagbigay ng susi. Pero hindi ko magagawa dahil lang sa salita ng dalawang Panginoon. Maliban na lang kung may personal na kautusan mula sa director ng council. Hindi nagbago ang mukha ni Fei Cheng. Mabigat ang usapin. Nagmamadali kaming dumating. Wala pang panahon para sa nakasulat na utos. Kung ganoon mahihirapan ako, ani Bai Sheng. Anong hirap, senggal ni Tai Yuan? Hindi ba sapat ang mukha ng aming Dark Master? Ipinagkatiwala sa iyo ng sanctum ang susi ng seal ng Five Cloud Mountain. Ibinabalik mo lang, sa may-ari, dahil dyan hindi ako pwedeng maging pabaya, sagot ni Bai Sheng. Kung walang nakasulat, na utos, patawad, hindi ko maibibigay. Lihim na natuwa si Mao Haokong. Sana magkasamaan ng loob ang sekta master at ang dalawa mula sa Holy Region at lalo na kung magtatagisan. Mabilis niyang dinagdagan ang apoy. Mga Panginoon tila totoong kasabwat siya ng lahi ng mga halimaw. Ang nakatatandang elder na si Ji Taiching ay inilagay niya sa house arrest ng sugatan at ngayoy ganap na naglaho. Malamang may natuklasan iyon at pinatay niya. Kung ganoon totoo nga, ngisi ni Tai Yuan. Kinakailangang patas na ipatupad ng Holy Region. Ang batas. Kahit gaano kagaling magtimpi si Bai Sheng hindi na niya natiis. Mao Haokong, sasalanggan na. Dapat kita. Ikaw ang pumatay sa ilan nating kapatid at ikaw ang dumukot kay Ji Taiching.
Ngayon gusto mo pang ibintang sa akin. Nabagabag ang mga disipulo, hindi nila alam kung sino ang tama at sino ang mali. Malamig na sumangot si Fei Cheng. Magulo, ang susi sa inyong prefektura ay panganib. Ibigay agad, kung hindi huwag ninyo kaming sisisihin. Sumirit ang kanyang aura at nadiin ang kay Bai Sheng at ng iba. Halatang gagamit na siya ng puwersa. Ngumisi si Mao Haokong, Victorious 100 at lumalaban ka sa isang sanctuary law enforcer. May masamang balak ka talaga. Mabuti at maagap kaming nakaunawa. Ang sanctuary enforcer ay dapat may enforcer's token, sigaw ni Bai Sheng na halatang galit. At gulat, mga Panginoon, identity tokens lang ng Dark Agents ang hawak ninyo. Hindi sapat. Kabanata 1795 Jade Seal. Sapat na ba, ngisi ni Tai Yuan? Paano ka magpapasya kung sapat o hindi, ulo ka lang ng munting sekta. Ibigay ang susi o mamatay. Isang hakbang lang niya'y bumiyak ang lupa. Gumuho ang bulwagan sa likuran at patuloy na kumikislap ang pagguho ng tuktok ng bundok. Sobra na kayo, mariing sabi ni Bai Sheng. Pupunta ako sa Holy Region para humingi ng katarungan sa City Council. Pupunta ka sa Saint Level. Kasabwat ka ng mga demonyo at kaaway ng tao. Dapat kang mamatay ng 10,000 ulit. Ngayon din kayo'y ipapatupad namin ng hatol. Lalong bumigat ang aura ni Tai Yuan at kumislap ang titig ng pagpatay. Ang mga mandirigmang natama ng tingin niya'y nang inag sa sindik. Mabibigat din ang mukha ni na Mo Xiaochuan at ng iba na para bang humaharap sa matinding kalaban. Lumamig ang tinig ni Fei Cheng. Victorious 100, ito ang huli mong pagkakataon. Ibigay ang susi o mamatay. Namuti ang mukha ni Bai Sheng. Hindi niya kaya ang puwersa ni Tai Yuan, lalo pat nariyan si Fei Cheng. Dagdag pa ang impluensya ni Mao Haokong. Kapag naglaban sila, mababa ang tsansa. Sa panig niya, sila lang ni Su Laiyani ang Pick 9 star. At si Su Laiyani ay kakilala lang. Hindi niya isusugal ang relasyon sa sanctuary para tumulong sa kanya. Nangiwi si Bai Sheng at napakagatlabi. Alam ba ninyong dalawa kung ano ang susi na iyon? Wala akong pakialam, senggal ni Tai Yuan. Ilabas mo at paliligtasin ka. Ano yun? Mas malamig na tanong ni Fei Cheng. Matindi ang pagkailang sa mukha ni Bai Sheng. Ang susi ng 5 Cloud Mountain Seal ay ang token ng sekta master ng prefektura, minana sa bawat salin. Noong itinala ito bilang token, nangangahulugan ito na ang lahat ng nagdaang sekta master ng prefektura ay manunumpang. Ipagtatanggol ito ng buhay. Kahit kulang ako, hindi ko kayang suwiin ang kagustuhan ng mga ninuno. Mabagal na tugon ni Fei Cheng. Hindi yan pagsuwi. Ipinagkatiwala ng Holy Region ang susi. Sa mga ninuno ninyo at ngayon ibinabalik lang namin sa amin. Sino ba ang nagpabeat? Pinapasok ang mga demonyo sa prefektura. Hindi ko alam kung bakit ninyo ito kinukuha sa dahas, mariing sagot ni Bai Sheng. Pero kung para pigilan ang pagbagsak ng 5 Cloud Mountain Seal, handa kong wasakin ang susi at putulin ang balak ng masasamang tao. Ikinumpas niya ang kamay at lumutang sa yulunan ng isang dilaw na Jade Seal. May banayad, na liwanag at 12-dosenang karakter na kumikislap. Kumislap ang bangis sa mata ni Bai Sheng. Itinaas niya ang palad at papalak din na ang Jade Seal. Huminto. Sunod-sunod na sigaw ang umalingaw at dalawang pinakamalakas ang sumiklab ng puwersa na yumanig sa hangin. Sa gitna ng alikabok kumislap ang pulang liwanag at binalot ang Jade Seal. Naging sinag iyon, at sumibat paitaas. Sino ka? Tumigil ka. Nagulat at nagalit ang ilan. Si Tai Yuan ay naging dambuhalang espiritu at ibinagsak ang higanteng palad sa pulang liwanag. Umugang ang langit at nabiyak. Sumadsad sa wala ang higanteng kamay. Nilaslas ng pulang. Sinag ang espasyo at tumakas sa himpapawid. Nanlaki ang mata ni Bai Sheng. Kang Yao, Grey Demon Clan, biglang nag-iba ang mukha ni Fei Cheng. Nilunok ni Bai Sheng ang laway at namutla. Si Kang Yao iyon. Walang pagkakamali. Patay. Tayo. Para siyang nawalan ng kaluluwa. Nakakainis. Sumabog sa galit si Tai Yuan at ibinuhos sa kanya ang puot. Sa isang malakas na alulong, ibinagsak ang higanteng palad. Bagaman naantig si Bai Sheng, may bait pa rin. Nagising siya at mariing nagsenyas. Samalag,
Nang palad, umugang ang tuktok at nagpulbos ang bundok. Ang mga disipulo ng prefektura ay nagtakbuhan o nabuwal, huminto, sigaw ni Fei Cheng, itigil. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang susi. Doon lamang bumalik sa anyo si Tai Yuan. Kumislap ang tuso sa mata. Itinuro si Bai Sheng at ngumisi. Kapag nabasag ang 5 Cloud Mountain Seal, yari ka. Tingnan natin paano mo. Ipapaliwanag sa Saints at sa mundo. Ipaalam ko sa lahat ang nangyari ngayon. Kung hindi ninyo kinuha sa dahas, hindi mawawala. Ang Jade Seal, mariing tugon ni Bai Sheng. Napakalaki ng kasalanan ng Victorious 100 at hindi dapat panghinayangan, sigaw ni Mao. Haokong, mga Panginoon, ipatupad ninyo ang batas at dakpin muna siya bago hanapin ang susi. Nag-iba ang mukha ni Fei Cheng at Bamulong. Hindi ito maganda. Sa totoo, hindi siya makapagpasya. Dahil nadampot na ng Demon Clan ang susi, malamang mababasag ang seal. Maganda yun sa kanila. Tipid gawain at pwedeng isisi lahat kay Bai Sheng. Matagal ng kasabwat ng demonyo ang Victorious 100, sigaw ni Mao Haokong. Kung gustong mabawi ang susi, simulan sa kanya. Tama, ngisi ni Tai Yuan. Ano man ang mangyari, dahil siya ang nawalan ng susi, dakpin muna natin. Isang kisap at nasa harap na siya ni Bai Sheng at sumuntok. Galit si Bai Sheng at hindi na nagpaliwanag. Kung hindi makakilala ang mga tao ng Holy Region sa tama at mali, lalaban ako hanggang dulo. Sa hinaharap, sa harap ng Minister of Affairs tayo maglilinaw. Mga kasamahan, handa ba kayong sumama? Handa kaming sumunod sa Sekta Master. Sabay-sabay na sigaw ng mga makapangyarihan sa likod niya. Tumawa ng malutong si Mao Haokong. Tamang panahon para alisin ang mga matitigas ang ulo. Lahat sumunod. Inihatak niya ang mga tauhan at sumugod sa mga elder. Si Bai Sheng naman, sa harap ng dalawang dark agent ng sanctuary, madali na sanang hulihin. Umiwas si Bai Sheng sa sunod-sunod na bigwas ni Tai Yuan at nagmamadaling tumawag. Lady Su Laini, Young Master Ruyan, tulungan ninyo ako. Kumunat ang noo ni Fei Cheng at tumingin kay Su Laini. Sa sandaling ito, silang dalawa na lang ang natitirang Pick 9 star sa bulwagan. Hindi rin niya mabasa ang pinagmulan ng kabilang panig. Nang marinig ang pangalan, kumislap ang hilay niya. Su Laini, Pavilion Master ng Empyrean 1 Pavilion. Payapa ang mukha ni Su Laini. Oo, hindi ko alam kung bakit ka narito. Tutulong ka ba sa Victorious 100? Tanong ni Fei Sheng. Umiling si Su Laini. Usapin ito ng prefektura at ng Holy Region. Hindi ko kailangang makisawsaw. Nagulat ang lahat. Dahil sa lapit niya kanina kay Bai Sheng, inakala ng marami nakakampi. Siya, maging si Bai Sheng ay lubhang nabugnot. Lady Laini, tulungan mo ako ngayon at babawi. Ako ng todo sa hinaharap. Patawad, Lord Victorious 100. Tugon ni Su Laini. May sarili akong paninindigan. Sa likuran, nakatayo lang sina Mo Xiaochuan at Haolian Xiaohuang na parang hindi naaapektuhan. Nagngit-ngit si Jun Ruyan. Duwag kayo. Nakapulupot ang mga bisig ni Mo Xiaochuan. Junior brother, huwag kang makialam. Mas matalinong huwag sumawsaw. Hindi ko inakalang takot kayo sa kamatayan, bulyo ni Jun Ruyan. Madalas kong latin ang talino ninyo pero inaakala kong may tapang at tapat kayong puso. Ngayon lubos ninyo akong binaygo. Kahit si Master sa kabilang buhay madidismaya. Nagyelo ang mukha niya. Walang salita. Hinugot ang espada at sumugod kina Mao Haokong. Kumislot ang mukha ni Haolian. Akala ko walang puso ang taong ito. Mukhang nagkamali ako. Bahagyang napabuntong hininga si Mo Xiaochuan. Kanina pa sila nakatanggap ng voice transmission ni Yun Xiao. Huwag kikilos ng sarili at iwasang makalaban ang mga tao ng sanctuary, kung hindi matagal na silang sumalakay. Kahit gayon, nangangati pa rin si Haolian. Habang unti-unting nadedurog ang hanay ni Bai Sheng, napakunot ang kanyang noo. Hindi ito maganda. Mas kalmado si Mo Xiaochuan. May pas siya si Master. Kumalma ka. Huwag kang masangkot sa banggaan laban sa sanctuary at baka pag-alitan ka ni Master. Tumingin si Fei Cheng sa tatlo. Dahil marunong kayong umangkop, hindi ko na kayo pahihirapan. Lumayas kayo. Hindi kami tutulong sa Victorious 100, sagot ni Su Laini.
pero hindi rin kami aalis. Manunood lang kami. Ano, sandaling natigilan si Fei Cheng at saka ngumiti. Hindi magandang panoorin ito. Ginoo, malumanay na tugon ni Sulaini, gawin ninyo ang nais. Ituring ninyo kaming wala, rito. Kumunat ang noo ni Fei Cheng. Alam niya ang bigat ng pinanggalingan ni Sulaini at ng iba, nakapagtatakang hindi tumulong, at hindi rin sila mukhang natatakot. Ano ang binabalak nila? Kaunti lamang ang pangamba niya kay Yun Xiao. Nang maalalang nasa land of no return pa. Itong nakasilyo, napanatag siya. Kung ganoon, ibuka ninyo ang mga mata at manood. Huwag ninyong isugal ang mumunting buhay. Hindi na niya pinansin ang tatlo. Iwinasiwas ang manggas at lumapit kay Bai Sheng. Dumagan ang napakalaking presyon at nanlungo ang mukha ni Bai Sheng. Pumasok ang takot sa mata. Biglang nanginig ang puso ng lahat. May napakalakas na aura sa langit at napatingala sila. Si Yao Ziyun kasama ang ilang demonyo. Nakalutang at malamig na nakamasid na parang wala silang kinalaman. Sa bigat ng presensya ng mga demonyo, huminto ang labanan at naghiwa-hiwalay ang lahat. Oy, bakit tumigil? Huwag ninyo akong alalahanin. Ipagpatuloy ninyo. Tumawa si Yao Zi at nagbabadya ng tuwa. Sir Zi, tulungan mo ako, nagmamadaling sigaw ni Bai Sheng. Tulungan kita. Mapanukso ang ngiti ni Yao Zi. May panahon ka palang makiusap. Ako si Zi ang military advisor ng demi-human race at daan-daang ulit ang taas ng katayuan kaysa sa iyo. Bakit ba? Napakahirap para sa iyo ang ganitong kaliit na bagay. Wala na sa akin ang susi, mariing sagot ni Bai Sheng. Ano? Nag-iba ang mukha ni Yao Zi at tumingin kina Fei Cheng at sa iba. Kumislap ang mata. Ramdam na ni Fei Cheng ang lakas ng bagong dating. Nang masapol siya ng malamig na tingin, mabilis siyang nagsalita. Ninakaw ang susi. Wala sa amin. Sino ang nagnakaw? Malamig na tanong ni Yao Zi.